Yeah. At ako po si Radjuman Angel Garcia. Sa programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams na! Kaugnay pa rin po ng mga nilalaman ng SONA, makakausap natin ang PhilReca. Sa pamamagitan po ni Attorney Janine Depay Kulingan, siya po ang Executive Director at General Manager ng PhilReca. Ito po yung Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Good morning po, Attorney Janine, si Xander po at si Angel. Good morning. Gandang umaga po, Sir Sander and Sir Angel, at sa lahat po ng tagapakinig ng DZXL News. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Ma'am, una ho sa lahat yung mga miyembro po ng PhilReca, ilan po ito sa buong Pilipinas at ano po yung inyong pangunahing mga mandato po? Opo. Ang PhilReca po ay binubuo ng 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas. Ito po ang asosasyon ng ating mga kooperatiba at tayo po ay tumatayo bilang boses ng ating mga kooperatiba para ho sa ating mga regulators, kasama po ang ERC, DOE, NEA, at kami rin ho ang nagre-represent sa ating mga electric cooperatives sa Senado at sa Kongreso po. Attorney, dahil nga sa katatapos lamang na SONA ng ating Pangulo, hiniling po niya sa Kongreso na agarang amyendahan itong IPIRA para po alisin ang pagpapasa ng system loss charge. Ano po ang reaksyon dito ng PhilReca? Opo, bilang kinatawan ng ating mga kooperatiba, kami po ay suportado po natin ang panawagan ng ating Pangulo, lalong-lalo na ho ang pababain ng presyo ng kuryente dahil kami hong lahat ay consumer din at tayo ho ay gumagamit din at nagbabayad ng kuryente. So naiintindihan natin at nauunawaan natin ang gusto ng ating presidente. Suportado po natin siya, lalong-lalo na po ang pag-alis po ng VAT sa systems loss. Pero sa usapin ho ng pag-alis ng systems loss totally sa ating bill sa kuryente, kailangan ho natin itong pag-aralan. Masusing pag-aralan po ng ating gobyerno dahil kailangan ho nating tignan kung sino ho ang sasalo ng charges na ito. Dahil ang systems loss ay hindi po talaga kasalanan nating mga consumer at hindi rin ho kasalanan niya ng ating mga distribution utilities kasama ho ang ating electric cooperatives. Dahil ito po ay parang natural losses po talaga yan. Yung sinasabi nga ho natin, parang bumili ka ho ng yelo, nung pagdating mo sa bahay mo, yung buong yelo na binili mo sa tindahan, hindi po yun yung yelo na maiaabot mo sa iyong bahay. Ganun din ho ang sa kuryente. Kaya sinasabi ho natin na kailangan pag-aralan sino ho ang sasalo. Kaya ho ba ng ating gobyerno na saluhin ang systems loss charges? Otherwise, tingnan ho natin kung saan natin kukunin or papaano pa natin, anong mekanismo ang gagawin natin. So handa po ang ating organization kasama ang ating mga electric cooperatives na pag-aralan kung papaano ho natin i-address ang panawagan ng ating Pangulo. Opo. Kanino ho ba napupunta yung charge dun sa system loss? Opo, ang charges po kasi ng systems loss sa amin po, inire-remit lang po natin yan. So katulad may system loss charges ang ating power producers or kung pinagkukuhanan natin ng kuryente, rini-remit po natin yan sa kanila. Doon sa transmission, nire-remitin po natin yan. At yung mga taxes naman po, nire-remit po natin sa ating gobyerno. Wala Opo, hong so- naiiwan yan sa ating mga electric cooperatives dahil hindi po tayo allowed na gawin yan or wala pong kita ang ating mga kooperatiba sa system loss charges. Attorney, isa po sa mandato po ng PhilReca ay ang pakikipagtulungan sa National Electrification Administration at saka sa DOE para nga po maisulong ang maasahan at abot kayang serbisyo ng kuryente. Ano po ba ang ginagawa ng mga electric cooperative para mapababa po ang system loss? Yes, ma'am. Tama po yan, Ma'am Angel. No? Ang ating mga kooperatiba ay talaga naman pong maigting na gusto nilang i-improve or ini-improve po nila ang kanilang mga infrastructure. Pero infrastructure development po tayo niyan. Sa gabay ho ng ating National Electrification Administration, marami hong plano ang inilalatag nila kasama hong ating mga electric cooperative para pagandahin ho ang ating mga infrastruktura at maiwasan ho ang further technical losses. Pero syempre sa pagpapatupad ng mga proyektong ito, kaakibat po niyan ang kapital. Need po natin ng capital infusion at bago pa po yan maaprubahan, kailangan po nating ilatag at kunin ang approval ng ating Energy Regulatory Commission para ho ang mga gastusing ito ay pwede ho nating ipasa sa ating mga consumers. Otherwise po, kung maliit lang po ang ating improvement kung aasa ho tayo doon sa internally generated funds ng ating mga kooperatiba dahil ang naiiwan lang ho sa
ating kooperatiba sapat lang ho para patakbuhin ang daily operations ng ating co-op. Okay. So, kanina ho, ang inyong worry, sino ho ang magbabayad no, nung system loss? Kung gayon, sa pagbalangkas po ng pag-amyenda sa IPIRA Law, sino ho ang dapat na singilin? Kung sabi niyo po hindi maiiwasan yung system loss. Bilang parang ano lang po yan, sabi ko nga ho, parang bumili ho tayo ng yelo. So nung binili ho natin yung yelo, yung tamang presyo ang binayaran natin. Tayo ho bilang consumers, tayo ho ang nagbayad nun. So bilang consumers din ho ng kuryente, nandun ho sa IPIRA na allowed po ang ating mga distribution utilities na ipasa ang certain percentage lamang ng systems loss sa ating mga member consumer owners. So sa ngayon po, kung gusto ho ng ating pamahalaan na huwag ho nating ipasa ang systems loss charges, kailangan ho nating tignan ang ating whole industry kung paano ba natin i-address yan. Yan ho ba ay ipapataw natin sa ating mga power producers sa transmission cost or sa consumers? Pwedeng paghati-hatian or tignan ho natin kung paano ho gagawin dahil hindi ho talaga pwedeng zero ang systems loss. Pwede hong pababain ang non-technical losses. Yun po yung sinasabi natin na pagkawala ng kuryente, yung mga ninanakaw or yung system na which we can address through the implementation of the anti-pilferage law at yung sinasabi ho ni Ma'am Angel kanina na pagandahin ang ating sistema para mas mabawasan ang systems loss. Pero yung technical losses ho talaga, hindi po talaga kayang i-zero out po yan, sir. Attorney, pwede ba itong magresulta sa pagsasara, pagkalugi ng ilan sa mga maliliit na electric cooperative? Hindi po naman natin masasabi na pagsasara pero magkakaroon ho ng imbalance sa kanilang financials, no? Kasi kung sasabihin po ng ating gobyerno na sasaluhin po ng mga electric cooperatives ang systems loss charges, isipin ho natin ang mga electric cooperatives ay non-stock non-profit. Ibig sabihin ho yan, sa kanilang rate po wala hong provision for profit. So wala hong pagkukuhanan ng ating mga kooperatiba. Ibig sabihin, yung kanilang gastusin supposedly sa pagpapaganda ng sistema, yun ho ang mahuhugot pambayad ng systems loss. So ibig sabihin, wala na hong improvement ang ating kooperatiba, lalo hong tataas ang systems loss. So kailangan ho natin talagang pag-aralan ang bagay na ito, ma'am. Dapat Hindi po win-win natin solution. sinasabi na ayaw natin, pero kailangan ho talaga nating pag-aralan as a whole doon po sa power industry. Opo, ang PhilReca po ma'am may kinatawan po sa Kongreso no, as a party list group. Meron ho kaming dalawang kinatawan sa Kongreso. Meron ho kaming partner doon sa Congress, si Congressman Presley C. De Jesus at si Congressman Sergio Dagook ng APEC Party List. Opo, kung gayon po, hindi ko alam kung nakausap niyo na po sila. No? Sila ho ba ang i-initiate para i-amend po ang IPIRA Law? Actually, Sir Sander, matagal na ho ito. Pag unang pag-upo po nila, pangatlong termino nila, nung unang termino, meron na ho kaming panukala na sa suporta po nila na isinusulong namin ang pag-alis ng VAT sa systems loss at ang pag-aralan ang systems loss. Marami hong mga panukala, lalo na po sa pag-amyenda ng IPIRA. Dahil 25 years na po talaga ang IPIRA, kailangan na ho talaga siyang i-review at amyendahan ang mga provisions sa IPIRA na hindi na ho angkop sa panahon natin ngayon. Kung gayon po, tinulugan ng Kongreso yung panukala po ng PhilReca pala. Hindi naman ho siguro tinulugan pero dahil po very technical at marami ho kasing mga version ang mga ipinasa ang mga kongresista natin. So ang sabi ho nila noon, pag umpisahan na i-review. So pa-isa-isa ho ang ginawa nila. So yun nga lang ho, inabutan na ho tayo ng third term. At siguro ho nga ho, meron ho, sabihin ho natin na medyo tinulugan ho ng Kongreso ang mga panukalang batas na ito. Apo, nag-siesta lang po siguro. Parang snooze. Snooze lang. Pero attorney, possible ba na maamyendahan itong IPIRA bago po matapos ang termino ni Pangulong Marcos? Sana ho, panawagan na ho ito ng presidente, kaya sana ho bilisan ng ating mga kongresista ang galaw para naman maamyendahan ang mga pertinent provisions ng IPIRA na talagang nakakaapekto sa ating mamamayang Pilipino. Malaki ho ang role nito para ho mapababa ang presyo ng kuryente. At dahil po dyan, nananawagan din ho tayo sa ating pamahalaan ng ating mga kongresista na tignan ang lalong-lalo na po ang biggest part ng ating bill, ang generation cost. Paano ho ba natin ito papababa
pababahin. Kasi sa bill po natin, around 60 to 65% ang generation cost, which is being paid by us consumers po. Attorney, hiniling nga po ng ating Pangulo sa Kongreso na amyendahan. Tingin nyo, mas maganda kung sinabi po ng Pangulo na urgent? Sa statement ho ng ating Pangulo, nakikita naman ho natin na talagang desidido siya at talagang it's a mandate for the energy sector to review IPIRA. Sana ho ito ay pagtulungan na ho talaga ng ating mga hensya, lalong-lalo na ho ang DOE, ERC, NEA at ang ating Kongreso at Senado. Opo. Sa PhilReca ho ba na pag-uusapan po ninyo yung nuclear energy? As a... Actually, Opo, Sir Sander. Actually, yung usaping nuclear energy, matagal na po yung pinag-uusapan, lalong-lalo na ho nung binubuhay nila yung usapin doon sa Bataan Power Plant natin, no? So, tayo naman ho ay sumusuporta sa ating gobyerno sa panawagan na magkaroon ng other sources of energy dahil nakikita naman po talaga natin na kailangan ho natin ng additional sources, mas mababang sources ng energy para ho hindi na ho natin maranasan ang mga rotational brownouts, lalong-lalo na po sa summer season, which also triggers the higher cost of electricity due to lack of supply of energy. Pero sakasakali na magkaroon po ng nuclear power plant sa ating bansa, gaano po kahanda ang mga electric cooperatives? Ang ating mga electric cooperatives naman po ay palaging tumatalima sa mga direktiba ng ating gobyerno, lalong-lalo na ho kung may suporta ang ating gobyerno. Naniniwala ho kami na kung ito ay talagang ipapatupad ng ating gobyerno, kailangan ho talaga ng training at kailangan ho talaga ng capacity building para ho sa lahat ng mga, hindi lang po siguro sa electric cooperatives, pero sa lahat ho ng distribution utility. Dahil alam po natin, ang usaping nuclear ay hindi po talaga simple lang yan. Kailangang pag-aralan dahil malaki po ang impact niyan lalo na po sa safety ng hindi po lang ng isang lugar kundi lahat po tayo dito sa namamamayan dito sa Pilipinas. Opo, yung paggamit naman po ng solar. Ang sabi ho ng Pangulo, gusto niyang i-push yung yung parang sariling kuryente act para daw po murang makapagkakabit ng solar panel sa mga bahay. Hindi ho ba yan magiging parang kakumpetensya ng electric cooperative? Hindi po naman, Sir Sander, kinikilala ho ng ating asosasyon ng hangarin at hakbangin ng pamahalaan upang isulong ang mas malawakang implementasyon ng rooftop solar, lalo na ho yung net metering at ang battery energy storage system o yung tinatawag natin na BESS bilang instrumento sa pagpapababa ng kabuuang peak demand para ho mabalanse natin yung demand doon sa ating grid at makuhanan din po natin sa renewable energy, which also is a way for us to lower the cost of electricity. Pero minsan ang pangunahing hadlang po sa ating mga mamamayan ay medyo mataas na presyo ng kapital para ho magkaroon tayo ng solar infrastructure sa ating mga kabahayan. So lalong-lalo na po sa mga small businesses na gustong mag-solar sa kanilang mga business, no? Kailangan ho natin ang suporta ng ating gobyerno. Siguro magkaroon ho ng pwede nilang pagkuhanan ng gastusin nila para ho sa ating solar. So yun ho parang sa pamamagitan ho ng subsidy ng ating gobyerno or sa pamamagitan ng mga loan or pautang ng ating mga malalaking mga bangko. Nabanggit mo na yan, attorney. Meron ba kayong programa sa inyong asosasyon para po hikayatin yung ating mga consumer na gumamit po ng rooftop solar? Actually po ang ating organization, sinimulan po natin yan muna sa ating mga manggagawa, no ma'am? Ma'am Angel, so meron ho kaming mga partnership with certain mga industries, kasama ho dito yung Preferred Energy Incorporation. Talagang pinaghahandaan ho namin na magkaroon ho ng hands-on or technical training or capacity building programs para sa ating mga member electric cooperatives at sa ating mga manggagawa para ho safe at alam po nila kung paano po mas ipatupad at magkaroon ng renewable energy program sa kanilang mga respective electric cooperatives. We advocate RE at sa ating mga organization po ng ating mga electric cooperative member consumer owners
talaga meron tayong intensified na IEC campaign or Information Dissemination Campaign sa ating mga member consumer owners para malaman nila ano ho ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng kanilang sariling solar panels or sa kanilang sariling solar system sa kanilang kabahayan. Pero hinihiling po natin sa ating mga consumers na palagi makipag-ugnayan at magbigay ng impormasyon sa ating kooperatiba bago sila magkaroon ng kanilang solar system para maging safe po yung ating linya, lalong-lalo na yung mga walang battery at kailangan din sa gabi na kumuha ng serbisyong pakuryente sa ating mga electric cooperatives pa rin Hindi natin sila hinahadlangan ng kumuha ng kanilang mga sariling installers, pero mas maganda sa safety, kailangan sana yung mga accredited po talaga at na talagang coordinated po sa kanilang mga electric cooperatives. Po, Attorney, pahabol po, siguro po yung sa inyong mga miyembro dyan po sa PhilReca, meron pa po bang mga lugar na hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng rotational brownout sa mga especially sa lalawigan? Ngayon po medyo marami pa rin tayong mga areas na may mga rotational brownout. Meron din kakulangan sa supply, lalong-lalo na sa Visayas area kasi meron kakulangan. Marami mga power plants ang under maintenance. So kakulangan ng supply, kaya nagdulot ng mataas na line rental cost. Kaya kung makikita nyo sa mga lumalabas na news, marami sa ating mga kooperatiba sa Visayas ang tumaas ang presyo ng kuryente dahil sa line rental cost. So yun yung pakiusap natin sa ating consumers na itong mga bagay na ito hindi po kontrolado at hindi kagustuhan ng ating kooperatiba. Kaya kami ay nananawagan na sana intindihin po nila. Pero very technical po talaga ang electric industry. So sana magkaunawaan tayo bago tayo mag-complain. Palagi nating isaisip o makipag-ugnayan po sa ating kooperatiba mismo para maintindihan natin at maunawaan natin ano ang kadahilanan ng mga power interruptions at pagtaas po ng presyo ng kuryente. Opo. Maraming salamat po. Attorney Janine, pwedeng itanong, ilang taon na po kayo sa PhilReca? Ang PhilReca po ay 47 years in service na po sa ating mga kooperatiba. Pero kayo po as an ED&GM? Ako po ay nasa PhilReca, mag-8 taon na po, sir. And nabalitaan namin kayo po ang kauna-unahang parang female head ng PhilReca sa Yes, history sir. nito. I'm blessed to be part of this organization and be the first lady GM of PhilReca po. Deserve naman Ang galing Opo. sumagot ni Attorney. With that, thank you so much po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat, Sir Sander and Ma'am Angel. God bless everyone po. Maraming salamat po sa PhilReca. Nakausap po natin si Attorney Janine Depay Kulingan. Siya po ang Executive Director and General Manager. The first female GM and ED of PhilReca. Sa ganyang larangan kasi Parang mas lalaki kasi, di ba? Parang electric. Male-dominated. So, kumbaga celebrated yung kanyang pagkakatalaga.